Lumabas na naman ang resulta ng Pulse Asia Survey para sa unang quarter ng 2026. Ayon sa ulat, umabot sa 44% ang distrust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang nananatiling nasa 54% ang trust rating ni Vice Presidente Sara Duterte. Madaling magpadala sa mga numero, pero bilang mga mapanuring Pilipino, kailangan nating magtanong, ito ba ay sumasalamin sa totoong nangyayari sa ating bansa? O ito ba'y bunga lamang ng ingay sa social media? Himayin natin ang pagkakaiba ng leader na tahimik na nagtatrabaho sa leader na iba ang tinatrabaho. Marami nagtatanong, saan nga ba napunta ang milyon-milyong confidential funds na nagasto sa loob lamang ng 11 araw? Habang ang isang ordinaryong Pilipino ay kailangang magkayod kalabaw para sa ilang daang pisong sweldo, may mga pondo tayong hindi maipaliwanag kung saan dinala. Naaalala niyo ba ang mahiwagang pangalan na Mary Grace Piatos? Isang pangalan sa resibo na lumabas sa investigasyon pero hindi mahanap sa kahit saang record ng gobyerno. Idagdag pa natin ang 10 milyong pisong budget para sa librong Isang Kaibigan na isang proyekto na pinondohan ng Kaban ng Bayan pero puno ng mga errors at kontrobersya. At habang ang ating mga guro at estudyante ay nagtsatsaga sa mainit at kulang-kulang na classrooms, nakikita natin ang mga ulat ng Vice Presidente na sunod-sunod ang biyahe sa iba't ibang bansa. Paris, Netherlands, Germany at kung saan-saan pa. Bilang mga taxpayer, hindi ba't masakit makita na habang tayo ay nagtitipid, ang pondo na dapat ay para sa serbisyo ay tila nagiging pondo para sa magarbong bakasyon at personal na interes ng iilan lamang? Sa gitna ng lahat ng ingay na to, mapapaisip ka. Saan ba dapat ang prioridad ng isang lingkod bayan? Habang ang atensyon ng marami ay nakatutok sa pagdidepensa sa mga hindi maipaliwanag na pondo, may isang leader na mas pinipiling hindi sumali sa gulo. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil mas pinili niyang gamitin ang kanyang oras sa mas mahahalagang bagay. Hindi niyo maririnig si PBBM na nakikipagsagutan sa social media o nakikipag-away sa mga hearing. Sa halip, makikita niyo siya sa Naga City. Tinitingnan kung gumagalaw ba ang Oplan kontra baha. Sa mga probinsya, tinitiyak na ang mga kalsada at classrooms na pinondohan ng inyong buwis ay totoong naitatayo at hindi lang nananatiling drawing sa papel. Minsan nga, ang pagiging tahimik na working president ay may kapalit. Hindi nalingid sa kaalaman ng publiko na ilang beses nang dumaan sa pagsubok ang kanyang kalusugan dahil sa pagod at nung naging balita ang pagkaka-hospital niya dahil sa fatigue at diverticulitis, marami ang nag-alala. Pero kahit sa loob ng ospital ang bilin niya, tuloy ang trabaho ng gobyerno. So saan nanggaling yung 44% distrust rating sa survey? Marahil ay dahil hindi siya mahilig sa grandstanding o paggawa ng eksena para lang magustuhan ng tao. Pero sa huli, ang kailangan nating mga Pilipino ay hindi yung magaling sumagot sa kamera, kundi yung leader na kahit masama ng pakiramdam ay tatayo pa rin para masigurong ligtas tayo sa susunod na bagyo. Ang tiwala ay hindi hinihingi sa isang survey. Ito ay pinapatunayan sa bawat pawis na iniaalay para sa bayan. Dahil ang tunay na liderato, hindi nakikita sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng gawa sa gitna ng katahimikan.